Noong unang panahon, sa paanan ng isang luntiang bundok ay may makapal na kagubatan na puno ng matatandang puno, malinis na batis at mababangong bulaklak. Dito naninirahan ang iba't ibang hayop na namumuhay ng payapa. Ang hari ng kagubatan ay ang matalinong agila at ang bawat hayop ay may kanya-kanyang tungkulin upang mapanatiling maayos ang kanilang tahanan. Sa gitna ng kagubatan ay may isang binatang nagngangalang Timo. Siya ay masipag, malakas at mabilis umakyat sa mga puno. Dahil dito, madalas siyang humingi ng tulong sa mga hayop sa pagkuha ng matatamis na bunga. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbago ang kanyang ugali. Naging hambog si Timo. Kapag may humingi ng tulong, hinihingan niya muna ng kapalit. Pinagtatawanan niya ang mga pagong dahil mabagal ang mga ito. Kinukuta niya ang usa dahil madali raw itong matakot. Kahit ang matatandang hayop ay wala siyang paggalang. Isang tanghali, dumating sa kagubatan ang isang matandang babae na pagod sa paglalakad. Lumapit siya kay Timo at nakiusap. "Anak, maaari mo ba akong tulungan? Petesin ang ilang bunga. 3 araw na akong walang maayos na pagkain." Ngunit sa halip na tulungan ito, tinawanan lamang ni Tino ang matanda. "Kung gusto mong kumain, umakyat ka sa puno. Hindi ako katulong ng kahit ni sino." Tahimik na ngumiti ang matanda. "Hindi mo ba alam na ang lakas at galing ay biyayang dapat gamitin sa kabutihan?" Tumawa lamang si Timo at tinalikuran ang matanda. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumidlat kahit maliwanag ang langit. Nang muling nagsalita ang matanda, nagbago ang kanyang anyo. Isa pala siyang diwata na nagbabantay sa kagubatan. "Dahil ginamit mo ang iyong galing sa pagmamataas at pangungutya, matutunan mong ang tunay na kahulugan ng kababaang loob." Sa isang kisap mata, nagsimulang mangati ang buong katawan ni Timo. Tinubuan siya ng makapal na balahibo. Humaba ang kanyang braso at binti. Lumabas ang isang mahabang buntot sa kanyang likuran. Lumiit ang kanyang ilong at nakausili ang kanyang bibig. Napasigaw siya sa takot. "Anong nangyari sa akin?" "Mula ngayon," sabi ng diwata, "mamumuhay ka sa mga puno. Gagamitin mo ang iyong liksi upang maghanap ng pagkain. Ngunit palagi mong maalala na minsan mong ipinagmamalaki ang kakayanang umakyat." Tumakbo si Timo patungo sa ilog. Nang makita niya ang kanyang refleksyon, halos hindi siya makapaniwala. Hindi na siya tao. Isa na siyang kakaibang nilalang na balot ng balahibo. Sinubukan niyang bumalik sa kanyang tahanan, ngunit natakot ang mga tao sa kanyang anyo. Pinalaya siya ng mga ito. Wala siyang nagawa kundi manirahan sa kagubatan. Lumipas ang mga araw. Natutunan niyang mamuhay kasama ng mga hayop. Hindi na siya nangungutya. Kapag may nalalaglag na bunga, ibinibahagi niya ito sa iba. Kapag may naliligaw na inakay ng ibon, tinutulong niya ito makabalik sa pugad. Napansin ito ng diwata. "Natutuhan mo na ang kabutihan," sabi nito. Ngunit ang sumpa ay mananatili upang magsilbing paalala sa lahat ng tao na ang pagmamataas ay may kapalit. Mula noon, dumami ang tulad ni Timo. Nagkaroon sila ng sariling pamilya sa kagubatan. Ang kanilang malalakas na braso ay nanatili upang madali silang makaakyat sa mga puno. Ang kanilang mahabang buntot ay naging panimpang habang lumulukso sa mga sanga. At ang ugali nilang mahilig manggaya sa tao ay paalala na minsan silang naging tao ayon sa alamat. Tinawag sila ng mga tao na matsing o unggoy. Hanggang ngayon, kapag nakakakita ang mga tao ng unggoy na mabilis umakyat sa puno, masiglang lumulukso o nanggagaya ng kilos na tao, naalala nila ang alamat ni Timo, ang binatang naging unggoy dahil sa kanyang kayabangan.